Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro alam naman po natin na yung ginawa nga po ni Glenn Chong na na pagbabanta na sasampalin nga daw po si First Lady Lisa Marcos. At dahil po sa ginawa na yan ni Glenn Chong, dumadami na po talaga yung gumagawa po ng paraan para ipadisbar si Glenn Chong. So una, yung si Commissioner Daniel Laugan, pagkatapos yung isang grupo, and then meron pang isa ngayon na nagsalita na isang abogado din at isang congressman na si Jill Bonganon. Bonganon ba yon? Na meron talagang grounds. Tandaan nyo meron talagang grounds para ipadisbar si Glenn Chong dahil dun sa ginawa niya. So ngayon, mga kababayan, nagwawala ngayon si Glenn Chong. Talaga nagwawala talaga siya doon, talagang nagwawarla talaga siya doon sa niya, sa Facebook page niya. At ngayon, meron siyang hamon dito kay Jill Bonganon. So basahin natin to So sabi dito. Okay. Enough ground to pursue Glenn Chong's disbarment over threats versus First Lady, says lawyer Solon. So abogado rin to. Abogado din siya. So malinaw mga kababayan ang sabi niya, enough ground to pursue. So meron talagang ground para nga po matuloy itong kaso ni Glenn Chong. Siyempre babasahin po natin yung yung pinaka dahilan kung bakit nga po posibleng ma-disbar si Glenn Chong. And then sabi pa dito Jill Bongalon pala, si Jill Bongalon. Okay. House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, believe that there is enough ground to file disbarment against former Biliran Lone District Representative Glenn Chong. Okay. Bongalon had this to say in the press conference Wednesday, March 20 kahapon, as he commented on the controversial remarks that Glenn Chong made about First Lady Lisa Araneta Marcos last week. It was during the Prokibuloy prayer rally in Manila last March 12 when Glenn Chong, a lawyer, publicly threatened to slap in the face of President Marcos' wife. O, di ba? So, ang ginawa kasi ni Glenn Chong dito, nagpasikat. Kasi ginagalit nila yung mga tao Di ba? Ginagalit nila yung mga tao para nga po lusubin yung Malacanang nung rally ni Kibuloy. Ang pinaka-intention talaga ng mga speaker doon sa stage po na yan, galitin yung mga tao at saka makapag-recruit pa na sumama sa rally. So kapag galit na yung mga tao at dumami po yung nasa rally, ang kasunod doon, lulusubin talaga nila yung Malacanang. So sabi pa dito, continue, it pains me too because there one who made this statement publicly is a lawyer. It reflects to the legal profession, said Bongalon, also a lawyer. Yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, nakailang content na tayo dito kay Glenn Chong na itong ginawa nga po ni Glenn Chong, hindi lang po ito nakasira sa sarili niya, nakasira din ito mismo sa profesyon ng mga abogado. Madadamay po talaga yung mga ibang abogado dito kasi yung makakakita mga kabataan nun, isipin nun na, isipin nyo, si Glenn Chong, abogado, sinabi na sasampalin si First Lady Lisa Marcos, malamang legal yun. Malamang pwede yun. Malamang normal yun. Diba? Ganun yung isipin ng mga batang DDS Pero sa tingin ko mga kababayan, magpuproceed to. Naniniwala ako. Lumalakas po yung panawagan kay Glenn Chong Okay? This is betrayal of public trust. Diba? Which is impeachable offense. Sige, pag-usapan natin yan maya-maya. So ito mga kababayan. So ito itong si Jill Bonganon nagsalita na isang abogado din at isang congressman. Actually, itong si Jill Bonganon, Bongalon pala, itong si Jill Bongalon, siya po yung bumenga kay Amy Marcos. Na siya yung nagbulgar na itong si Amy Marcos pala is nilipat yung pondo ng AICS, ng AICS, yung ayuda, nilipat ni Amy Marcos ito sa kanyang sariling pondo at sa mga kaalyado niya. So yung binibigay nga pong ayuda ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, galing po yan sa AICS. Nanilipat po mismo ni Amy Marcos. So yan, so nung binengga siya doon dati ni Jill Bongalon, ang sabi ni Amy Marcos, sino ba yan? Hindi ko kilala yan.
Sabi niya gano'n. Wala lang, sinabi ko lang. So, ito para mas malinaw, ito nga po yung sinabi nga po ni Congressman Gil Bongalon. Sige. It pains me, no, because the one who made this statement publicly is a lawyer. One who is in the same profession, and it reflects, no, to the legal profession. So, having said that, meron pong mga panawagan na imbestigahan at filean ng kaso for possible disbarment case. And for me personally, there is enough ground. Because as a lawyer in a legal profession, we have this Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. It states basically that we have duties not just to our clients, not just to the courts, but to the society in general. Yun po kasi niyang statement, no, against First Lady Marcos is a reflection that is something that is disrespectful. Not because the utterances were made against the First Lady, but this attitude reflects towards the women in general. And that is why this matter should be investigated with the proper authorities, such as the Integrated Bar of the Philippines, as well as the Supreme Court of the Philippines, so that we will uphold accountability and uphold the integrity of the legal profession. Ayan ha. So, ang ginawa kasi ni Glenn Chong, base po sa mga ibang abogado, is hindi lang si Glenn Chong po kasi nasira doon. Yung mismong profession mismo ng abogasya dito sa Pilipinas. So, ngayon meron siya binabanggit dito, no, si Gil Bongalon, na professional responsibility and accountability. So, ito yung sinasabi ni Gil Bongalon. Okay. So, ngayon mga kababayan, ang nakakatawa kay Glenn Chong, napanood po ni Glenn Chong yan. Napanood po ni Glenn Chong yung statement nga po ni Gil Bongalon. So ngayon, itong si Glenn Chong nagwarla. Nagwarla ang bakla. Nagwarla sa kanyang Facebook page. Nag-aaladar na. Diyos ko. Baklan to. So ngayon, ang sabi ni Glenn Chong, to Representative Gil Bongalon, ako Bicol. Kung seryoso ka sa trabaho mo, patunayan mo sa bayan sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa kuntsabahan ni Lisa Marcos at Smartmatic para sa kanyang asawa at anak. Don't make yourself look dumb. O kita mo ha, kapwa mo abogado yan ha. Bawal yan. Actually, bawal yan mga kababayan. Hindi pwedeng mag ad hominem ang isang abogado sa kapwa abogado. Nakalagay yun sa Code of Ethics nila. Don't make yourself look dumb. Di ba? Wala na sa to. Wala na sa katinuan to, no? I said grounds, plural. Dahil hindi lang ang kakuntsabahan ang ground for disbarment laban kay Atty. Lisa Marcos, meron pang mas matindi sa kuntsabahang naisiwalat ko na. So, ang tanong natin dito mga kababayan kay Glenn Chong, sige na, panalo ka na. Sige, kung para sa'yo, merong grounds para ipadisbar si Lisa Marcos, sampahan mo ng kaso. Habang abogado ka pa. Di ba? Habang abogado ka pa, kasi posibleng maybe in a couple of years, posibleng matanggal ka na sa pagiging abogado. Di ba? So habang abogado ka pa, mag-file ka na rin ng kaso kay Lisa Marcos. Ipa-disbar mo na rin. Total, ang dami mo naman sinasabi, nag-grounds ni Lisa Marcos para i-disbar, disbar mo na rin. Hindi po madidisbar si Lisa Marcos sa pamamagitan ng Facebook post. Tanga ka ba? Ano magagawa ng Facebook post niyan? Hindi pinababa mo lang sarili mo. Meron kang kapangyarihan. Meron kang lisensya para mag-file ng kaso. Mag-file ka ng kaso kay Lisa Marcos, ipa-disbar mo. Hindi ganyan, di ba? Isipin mo mga kababayan, di ba? Ang tino-tino ng sagot ni Gil Bongalon. Ang ayos-ayos ng sagot niya. Walang halong ad hominem. Walang halong pang-aasar. Di ba? Ini-explain niya lang kung ano yung sa tingin niyang tama at meron naman siyang pinagbasihan. Tapos ito namang si Glenn Chong, don't make yourself look dumb. Nag-ad hominem na. At saka, hindi pa natapos dyan. Ito pa sabi niya. Sabi dito,
Wag mo akong, sabi niya ito kay Jill Bongalon ha, wag mo akong bantaan ng disbarment dahil mas matindi ang grounds for disbarment laban kay Lisa Marcos. Ayun nga eh. Ipa-disbar mo. Ano magagawa ng post mo? 'Di ba? Ngayon habang abogado ka pa. Kasi kapag hindi ka na abogado, ano nang trabaho mo ngayon? Hindi nga, 'di ba? Ano na magiging practice ni Glenn Chong pag siya ay na-disbar? Ano ba? Sa tingin niyo ano? Diyan sa 600 na nanonood. Sa tingin niyo ano yung magiging trabaho ni Glenn Chong kapag siya ay na-disbar? Ano bang alam mo? Saan ka ba magaling? Uy, chupa chup 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 chupa chup chup chupa chup 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 chupa chup chup. Walang yan. At saka ito pa ito pa. Hindi pa talaga nagwa-warla talaga siya. Nagwa-warla talaga siya sa Facebook niya. Parang wala na siya sa katinuan. Ito pa may post na naman siya dito, sabi niya dito. For your information, hindi sumagot o inacknowledge man lang nila Congressman Garin. Kita mo Barners pa Barbers yan. Barbers, Pimentel at Goles ang aking sulat sa kanila kahapon tungkol sa sabuatan ni Lisa Marcos at Smartmatic. Natakot si Lisa Marcos na tuluyang mapatalsik si Marcos Jr. dahil dito. Barners, kita mo, di ba? Hindi ko alam kung typo error to, no? Actually, magkadikit lang naman yung N tsaka B sa keypad, pero ayusin mo naman. Kasi mga kababayan, pag ganyan, di ba, hindi niya malang nakuwang i-edit. Pwede namang i-edit yan eh. Barners, di ba? So, ibig sabihin kapag ganyan talaga, gigil yan. Di ba? Gigil yan pag ganyan. So, ngayon, ito na. Doon sa nagsasabi dyan, natatanga-tanga na may sabuatan daw po si First Lady Lisa Marcos tsaka yung Smartmatic, mag-file kayo ng kaso. Total, meron naman pala kayong alam eh. Mag-file kayo ng kaso. Di ba nag-file ng kaso yung TN Trio? Kasi mga kababayan, itong TN Trio, ang sabi nila, nakaroon daw po ng dayaan. At dawit daw po si First Lady Lisa Marcos. Kung manalo man yung TN Trio, di ba? Kung nanalo man yung TN Trio diyan po sa kaso na yan, ang magiging presidente po dito yung second place. Pangalan nito? Si Leni Robredo. Yun nga lang mga kababayan, sabi mismo ng kampo ni Leni Robredo, walang dayaan na nangyari. Walang dayaan na nangyari. Sabi mismo ng kampo ni Leni Robredo yan, walang dayaan na nangyari. Ang sabi ng kampo nila Leni Robredo, merong disinformation, merong mga troll, pero walang dayaan na nangyari. Total, mas marami naman kayong alam at mas alam ninyo na meron talagang dayaan na nangyari, pumunta kayong Supreme Court, pumunta kayong COMELEC, mag-file kayo ng kaso. Ayan kasi ang hirap eh. Kapag tatanga-tanga kayo eh. Kapag napatunayan ninyo at merong grounds talaga, maniniwala kami sa inyo na nagkaroon ng dayaan. So ito na nga mga kababayan. Isipin nyo nga, si Glenn Chong nga eh. Si Glenn Chong nga, nagwawarla lang eh. Nagwawarla lang doon sa Facebook niya eh. Hindi umuusad yung kaso eh. Hindi niya man lang mapadisbar si Lisa Marcos eh. Tapos kayo maniniwala kayo na mayroong dayaan na nangyari. Tanga-tangahan nyo yan. Wala kayong bait sa sarili. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga tao ninyong tatanga-tanga at walang bait sa sarili. Pag sinabi ni ganito, naniniwala ka agad kayo. Ako nga, pag nagko-content niya ako, sinasabi ko, yung mga content ko, pwede nyong i-double check yan. Kung nagsasabi man ako ng totoo, kapag mali ako, i-comment ninyo, buburahin ko yung video. Bobo eh. So yan, di ba? Penging ebidensya kung totoo yan.
So ngayon kasi, ang sabi nga po ni Glenn Chong dito, hinahamon niya nga itong sila Garin, sila Barners, si Pimentel tsaka si Goles, na imbestigahan daw po yung Smartmatic. Actually, pumunta na, di ba? Di ba meron ng kaso sa COMELEC, hindi naman umusad? Di ba? Kasi nga ang kailangan nilang makita kasi na from VCM and then yung paglipat po ng file, nag-iba yung resulta. Yun dayaan talaga yun. Yun nga lang hindi nila makita. Walang ganun. Oh. So ano sinasabi ninyo diyan? At saka yung sinasabi nila na nakipag-meeting si Lisa Marcos sa Smartmatic, kasama sa kontrata yun eh. Pwedeng makipag-usap yung Smartmatic sa mga candidates, sa kampo ng candidates. Nakalagay sa website nila yon. Na-content ko na yun, ilang beses ko nang na-content yun eh. And then, ito yung sinasabi natin dito, mga kababayan. Ito yung sinasabi nga po ni Congressman Bungalon na Code of Professional Responsibility and Accountability. So ito yung mga nilabag nga po ni Glenn Chong. Sabi dito, no, Section 1, a lawyer shall make legal services accessible in an efficient and effective manner. In performing this duty, the lawyer shall maintain independence, act with integrity, and at all times to ensure the efficient and effective delivery of justice. Yan. So una dito mga kababayan, di ba? Sa sinasabi nga po ni Glenn Chong na nagkaroon ng dayaan at merong legal obligation si Lisa Marcos, dapat nakalagay sa Section 1 dapat, di ba, idaan mo sa legal. Di ba? Idaan mo sa legal at dapat, di ba, shall maintain independence, act with integrity. So, ang tanong dito mga kababayan, nakakadagdag ba ng integridad yung ginawa ni Glenn Chong na, di ba, na pagwawarla doon sa stage ng rally ni Kibuloy? Nakakabawas po ng integridad yun. Actually, marami siyang violation dito, di ba? Sabi pa dito, use dignified, gender fair, and child culturally sensitive language. Di ba? A lawyer shall use only dignified, gender fair, child and cultural sensitive language in all personal and professional dealings. Ayan, di ba? Ang linaw, use dignified, gender fair. Yung ginawa nga po ni Glenn Chong na tatampalin kita ng bonggang-bongga. Ikaw girl lalo ka. Nung sinabi niyang ganon. Ayun ba ay dignified language? Di ba? Tapos, sabi pa dito, sensitive language. Di ba? So paglabag na naman to. Kasi ito naman mga kababayan, didinigin na ba nito eh. So sabi pa dito, harassing or threatening conduct. Pangaharas din yun, di ba? And then, meron pa dito, responsible use of social media. Dito pumalpak na naman si Glenn Chong. Sabi dito, no, a lawyer shall ensure that his or her online post uphold the dignity of the legal profession and shield it from disrepute as well as maintain respect of the law. So ngayon, meron palang kasama bilang isang abogado yung pagiging responsibilidad or responsable sa mga post sa social media. So kasama pala yon. Pero dito mga kababayan, ano yan? Ayan, no? Tingnan mo naman. Glenn Chong, enjoy. Two sides of the same coin. Sino ba to? Si Madam ano ba to? Nakalimutan ko na. Yung ano? Malaysian to, di ba? Or Vietnamese yan. Si Madam Sitang. Si Madam Sitang to, di ba? Yan o, tinabi niya, without makeup, with makeup. So yan ba? Nakakadagdag ba ng integrity yan bilang isang abogado? At nakalagay naman yan dito eh. Ayan o. A lawyer shall ensure his post online uphold the dignity
of the legal profession and shield it from dispute. Ayan, no? So, ano yan? So, paglabag na naman to. Diba? So, good luck. Good luck na lang. So, yan, no? So, dyan po sa 591 po na nanonood. So, kayo nga po, ano masabi nyo nga po dito sa pagwawarla. Sa pagwawarlalo ni Glenda sa mismong Facebook page niya. Kasi yung mga ganyang post po kasi mga kababayan, ano na yan eh, ngarag. Aning na yan eh. Kasi kinukuyog siya ngayon at ngayon, threatened pa ngayon yung mismong profession niya bilang isang abogado. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa pagwawala nga ni Glenchong? So, kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng matanggalan talaga ng prangkisa si Glenchong? At yan po sa 500 na nanonood, paki-like na lang po ng video po na to para po makatulong din po sa content po na to.